I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ako, mayroon tayong napaka controversial itong issue na ito. Shout out sa mga Pilipino sa buong daigdig. Ganyan, hello. So, ang updates natin ngayon mga kababayan, yung pagmamanipula ng record book dyan po sa Davao Region. Nako, talaga naman. Alam mo, hindi natatakot itong general na ito guys si General Torre. At ito po yung sinabi ni Mayor Baste na pag nakita niya daw, sampalin niya. Alam niyo kung bakit? Nako, mayroon po siyang natuklasan. 'Di ba ang pinapalabas diyan sa Davao, medyo low ang crime diyan, pero may natuklasan ito si General Torre. My goodness guys. Kaya pala dito natin nalalaman na kung bakit tinanggal ang mga commander officer diyan sa Davao Region. Oh my goodness. Ano ito mga kababayan, ay kontrolado talaga ni Mayor. 'Di ba galit na galit si Mayor Baste kung bakit ni-relieve yung mga pulis diyan, pinalitan. Aba, kaya pala mga kababayan, mayroon palang nangyayaring doktor-doktoran diyan sa mga report ng mga kapulisan sa Davao Region. Oh my goodness. Mga DDS, paano 'yan? Ito mga kababayan, ano naman kaya ang guys, palusot ni Mayor dito? Kaya pala galit na galit sila. Kung bakit ni-relieve daw yung mga pulis. Ito pala yung reason. Huli ka ngayon, balbon. So dahil dito guys, basahin po natin para kompleto Ricardo, okay? Ang pinaka-search natin is Police Serbisyo Balita. Yan, PNP Patrol Plan to 2030. Okay. Well, sabi po dito mga kababayan, nakikita ko, mababang crime rates ng Davao City minanipula dahilan ng pagkasibak ng Davao City PNP official, Police Brigadier General Torre. Oh my goodness. Tuloy. Ayan, ito, alam mo yung magaling itong general na ito, hindi natatakot. Very honest, Ika nga, yan ang pinaka pinaka good words yung honesty is best policy. Di ba? Ayan, Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crime rates. Oh my goodness. Mga sinungaling. Parang ganun, mga beswa. Kayo talaga. Alam nyo, sa mga kapulisan na na-relieve, sana po magiging honest kayo din sa ating bayan, Hindi porke utos ng mayor susundin nyo. Hindi po. Kailangan paninindigan nyo kung ano po yung tungkulin na ginagampanan nyo, yung sinusumpaan yung salaysay bilang isang pulis, So dapat hindi po kayo nagpapadala well, hindi po natin nila lahat, kasi minsan may mga parak na talagang nasusuhulan. Hindi po lahat, not all. Some are doing that, mga kababayan. May mga parak na talagang tumatanggap. Lalo po galing sa mga mayor na talagang kontrolado nila ang buong region. Ganun sa mga naririnig ko at nababasa, mayroong ganun. Anong sabi? This is why I decided to relieve. Yan old police station commanders. Lahat pala mga beswa. Buong region itets. They are not serving the people of Davao properly. The public deserves transparency in how police operate in their communities. Ay, kayo talaga. You are not serving for the Filipino people. You are serving on one person only. Sino bang mayor nyo dyan? Yun lang ang bigyan niya ng serbisyo. How about the Filipino people around the region? Paano yun?
Oh, grabe kayo ha. Mga sinungaling. Oh, parang ganun mga. Oh, kaya saludo tayo kay General Torre. At least ibinulgar niya, mga kababayan, ha. Ito ay August. Ayan, August 2, 2024. Oh my, goodbye, Miles. Diretso. Basahin natin para kumpleto Ricardo, mga kababayan, ha. Minanipula ang crime statistic para palabasin na maba ang crime rates sa lungsod ng Davao City. Ito ang naging pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director ng Police Region Office 11, na naging mabigat na dahilan ng pagkasibak ng ilang mga opisyal at pagpapalitan ng station commanders noong nakaraang buwan sa Davao City nito lamang August 1, 2024. Oh, kaya pala, yan pala ang dahilan na pinapalabas nyo sa publiko, low crime kayo dyan. Yun pala, sangkaterba. O, di ba guys, na balita? 7 days, 7 lang ang, 7 kaagad ang tumba sa tukhang ni Baste, di ba? Oh, ay, kaya pala. Mabuti mayroong magiting na general. So, I really wish guys na mag-ingat ito si General Torre. Dahil talagang medyo itong pagbubunyag niya, talagang minsan masasabi natin nalalagay sila sa hindi maganda. Kaya doble ingat, General, ha? So, dahil dito mga kababayan, ayan, ha? Tuloy. Nabatid na ipiniresenta ni Police Brigadier General Torre III ang dalawang blue blotter, ayan, na nanggaling sa Kalinan Police Station sa kanyang nakagawian na blotter validation. Ang isang naka-hardbound, sabi dito, ay nakasulat kamay sa mga nangyayaring krimen sa araw-araw. Oh, my goodness guys. Isa sa nakitang pagkakaiba ay ang pangyayari noong Marso 4, 2024 na ang ulat ay lost item na dapat sana ay naitala bilang thief. Oh, ay nako General, baka sinunog na yun. Hindi mo na talaga makita yun. Sinunog na yun siguro pag hindi na found out, mga kababayan. Na dapat sana ay naitala bilang thief. Biro nyo guys, tinago o kaya sinunog. Hindi na naisama sa records ng crime statistics dahil ang nakalagay ay lost item. Pero kung babasahin mo ang nakasulat ay pinaniniwalaan na ito ay ninakaw sa loob ng Bear Plaza malapit sa Jollibee, Kalinan. Sa kabila ng pagsisikap na hanapin ang nawawalang bagay pero hindi na ito makita. Ito ay malinaw na pinaniwalaan na ninakaw ngunit hindi iyon naitala, saad ni Police Brigadier General Torre III. Guys, ano ba ito? Alam mo, minsan hindi natin alam kung itong mga pulis na ito talagang nagsiservisyo sa mamamayan o nagsiservisyo lang sa isang tao. Ay, di kayo naloka. Ang maraming entry sa naturang blue books ay alinman sa hindi tumpak na inuri bilang mga krimen o minarkahan bilang for record only, na nagpapahiwatig na inilagay sa naturang blue books para lamang sa documentation at hindi iulat bilang aktual na krimen. Kayo talaga, ha? Grabe kayo, ha? Mga sinungaling. Parang ang galing nyo talaga magmanipula, ha? Palabasin nyo, low crime. Yung pala, grabe guys, ano bang nangyari dyan sa Davao? Kayo naman, Yan ang literal na half-truth. Dagdag ni R.D. Torre agay. Tuloy, ang blotter validation ay isang regular na mekanismo na ginamit ng pambansang pulisya ng Pilipinas upang i-verify ang mga naiulat na kaso na isinagawa at ipinapatupad rin ni Police Brigadier General Torre sa Davao City, pati na rin sa panunungkulan ng Metro Manila upang maiwasan anumang potensyal na pagtatakip. Ito dapat guys, ito sana lahat ng lahat naman ng kapulisin natin, mga general, talagang matitino mga yan. Well, ang sinasabi po natin dito, mayroon talaga ng mga opisyalis ng mga kapulisan. Hindi lahat gumagawa din ng mga ganitong anomalya. Yung mga tinatago yung totoong mga irregularities na nangyari dyan sa region. Hoy, grabe, ang tindi nito.
O parang masasabi siguro natin, money is life. Ika nga, money talks, guys, ha? Naloka ako. O, dito, sabi, tuloy. Ang bottom line, hindi tama ang numero. Na pinagre-report ng ating mga station commanders. Na pinagpapalitan ko ang and because of that, hindi magiging tama ang programa na implement natin. Dagdag pa ni General Torre, mga kababayan, walang anumang hangad si Police Brigadier General Torre sa pagsibak sa mga opisyal ng Davao City at pagpapalit ng mga station commanders, kundi masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan at ibigay ang tamang serbisyo para sa mga Davaoenos. Tama naman, mga beswa. Oy, di ba? Maganda naman ito pag at least pinalitan. No, pinalitan nila ang mga station commander at saka mga iba dyan, no? Na sana po magiging honest po kayo sa inyong tungkulin bilang pulis at hindi po kayo maging sunod-sunuran sa mga mayors na gusto kayong kontrolin. Dapat paninindigan nyo yung serbisyo na ipagkakaloob sa ninyo sa ating mamamayang Pilipino. Hindi yung nakukuha ka lang sa guys, no, sa mga kulay blue na pera. Hindi natin nilalahata. Kaya nga pala, ito po pala talaga ang kadahilanan kung bakit nasibak itong mga pulis dyan at pinagpapalit. Ito naman si Davao City Mayor Baste, galit guys, nagagalit talaga. So ito pala ang pinaka dahilan. Malinaw na malinaw, guys, yung source natin. Masabihin nyo, gawa-gawa tayo ng fake. Hindi uso dito sa aking account ang magbibigay ng mga fake news. Okay? Yan, mayroon tayong mga real source. So, ano guys ang kapalagayan nyo sa nangyayari dyan sa Davao? Kayo talaga, ha? Sinungaling pala kayo, oy. Ilabas nyo kung anong totoo. Huwag nyo pagtakban yung mga nangyayari dyan sa Davao. Siyempre, mga kababayan, nakakakaano ito, nakakamangha, nakakasyak. At least mayroong isang general na talagang hanis, na talagang isiniwalat ang buong katotohanan. Saludo tayo kay General Torre, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Hindi tayo makapalagay kasi hindi natin nalalaman yung nangyayari dahil nawala yung isang item na sinasabi ni General. Malamang maraming doon, guys, maraming natsugi siguro. So yun, mga kababayan, ang pinaka-latest updates video natin. Ano po ang komento nyo? Sulat nyo lang para ma-inform at mabasa din ng ating mga kababayan. Sa mga DDS, ano na naman kaya ang palusot ng tong mga to, no? See you again, guys, on my next upload video. Bye, 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 and babush. God bless Philippines.